Hindi ako naniniwala sa multo noon. Pero isang gabing maulan, habang nagiinuman kami sa tapat ng chapel sa Purok 7, nagbago ang lahat. Dahil sa ulan, lumipat kami sa harap ng chapel. May bubong kasi at may tiles. Nakapaikot kami sa sahig, naka-Indian seat. Mahigit dose kami. Tawa, kwento, gitara. Walang lasingan, bonding lang. Maya-maya, dumating ang kaibigan naming si Mike. May kasama siyang tahimik na lalaki. Hindi namin kilala, pero pinaupo namin. Tahimik. Parang naiilang. Tinanong ko siya, "Kuya, okay ka lang?" Sabi niya, "Oo naman. Pero, bakit hindi niyo kinakausap yung katabi ng babaeng nakaakbay sa jowa niya?" Sabay turo niya sa tabi ng isa naming kaibigan. Tahimik. Lahat kami tumingin. Pero walang tao sa tinuturo niya. Nainis yung isa naming tropa. Akala namin trip-trip lang. Pero galit na ang bisita namin. Nanginginig ang boses. "Anong trip?" "Ayun siya oh. Lalaki, nakaitim, may sombrero, navy blue shorts, puting singkit, maputi, nakatsinelas. Hindi niyo ba siya nakikita?" Nanlaki mata namin, nagkatinginan, walang nag-usap. Sabay-sabay kaming nagtakbuhan. Wala nang pake sa ulan. Hanggang sa makarating kami sa kabilang purok. Basang-basa, hingal, tahimik. Doon, nagsimulang umiyak yung bisita. Sabi niya, simula pa nung dumating kami, andyan na siya. Nakikitawa pa nga siya. Tahimik lang. Akala ko kasama niyo. Siya pa nga ang kasama nila Mike nung bumili ng alak. Tahimik. Hanggang sa marahang nagsalita si Mike. "Pre, ang suot na din-describe mo. Si Kurt yun." Lalong tumahimik. Si Kurt, kaibigan naming matagal nang hindi nagpapakita. Na-set up sa trabaho, tinanggal, hindi kinaya. Breadwinner, tahimik. At isang gabi, natanggap namin ang balita. Nagbigti siya, gamit ang kurtina sa kwarto niya, sa likod ng chapel, kung saan kami nagiinuman, kung saan namin siya. Hindi na malayang kasama. Ngayon naniniwala na ako. Hindi lahat ng tahimik